Kumusta? Ako si Otako. Ito ang aking buod para sa anime na Little Master's Better Life. Kung gusto mo ang aking mga buod, sana ay isaalang-alang ang pag-like sa video. Nagsisimula ang kwento habang isang babae ang desperadong tumatakbo sa loob ng gubat, sinusubukang makatakas mula sa ilang kahindik-hindik na halimaw. Masyadong mahusay ang mga halimaw na ito sa pangangaso at madali niyang nahuli. Ngunit bago pa siya maging pagkain ng aso, may isang sibat na huminto sa mga halimaw mula sa kanilang pakakainin. Dumating ang isang grupo ng mandirigma sa likod ng mga higanteng lobo, at pinangungunahan sila ng aming walang takot na bida, si Nam Wong. Sinabi niya sa iba na siya ang bahala sa sitwasyon, at sinabi ng kanyang tapat na kasangga na panuurin at matuto ang iba. Nagsimula si Wong ng kanyang mahiwagang ensayo, kahanga-hanga ang babae, at nagulat siya na ang mga halimaw ay hindi natatakot. Halos na siya'y nahati ng kanyang ice attack, ngunit nabuhay pa rin ang babae. Matapos masugatan ng mga halimaw, hindi makapaniwala ang babae sa kahusayan ng atake. Pagkatapos, nanaginip si Wong ng isang babae na nagsasabi sa kanya na magpapakasal sila, ngunit nagising siya at napagtanto na siyang masyadong malapit sa kanyang general. Pinuna ng general na ang babae na kanilang iniligtas ay medyo payat, at nagtataka kung gagamitin lang nila ito para pakainin ang kanilang mga lobo. Pumunta siyang makipag-usap sa babae, na namangha sa mga kasangkapan na gawa sa daigdig ng tao sa lugar at naisip na ang taong nagligtas sa kanya ay marahil ay sobrang mayaman. Iniisip ni Wong na maganda siya, at iniisip ng babae na gwapo siya. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit pinaalala ni Wong na siya'y lubhang mahina at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa peligrosong gubat. Ang kanya at kanyang mga kasama ay naghahanap para sa isang alamat na spirit bird na tinatawag na White Hofen. Nais nilang makuha ang core nito upang gamutin ang sakit ng kanilang mga nakatatanda. Nabigo sila sa kanilang misyon dahil sila ay mahina at walang kapangyarihan. Ngunit ipinakita ni Wong na marami siyang cores at ibibigay niya sa kanya ang isa. Itinigil niya ang sobrang saya ng babae at ipinaliwanag na hindi siya namimigay ng libre. Inilahad ni Wong na dapat may isang tao sa kanilang grupo na maglilingkod sa kanya ng 6 na taon habang maaari nang umalis ang dalawa. 6 na taon ay napakatagal, ngunit determinado siyang magpapasalamat sa kanyang kabutihan at nagpasya na siya ang mananatili. Natutuwa si Wong sa narinig na iyon at ipinakita na ang kanyang dalawang kasama ay nagpasya na siya ang mananatili. Nagpakilala si Lin at nagumpisa siyang magpaliwanag ng kanyang kwento nang pinagmulan ng tanungin siya ni Wong. Gayunpaman, hindi siya na-impress dahil sa karaniwan lamang niyang hitsura. Nilahad ni Wong kung gaano siya kaina, dahil alam niya na hindi man lang siya makalipad, na nangangahulugang mas mababa siya kaysa sa Golden Core Stage. Lalo pang mahina si Lin kaysa iniisip niya nang ibunyag niya na siya ay nasa Origin Returning Stage, kaya naging abala si Wong sa kanya. Nagalit na si Lin sa lahat ng mga insulto at sumabog. Inamin niya na kahit matapos ang dekada ng pagsasanay, wala pa rin siyang narating. Nag-aral siya ng alchemy sa loob ng 10 taon, ngunit patuloy pa rin siyang sumasabog ng furnace. Sumabog siya sa luha dahil 40 na siya at tinawag ang sarili na walang silbi. Sinubukan siyang patahanan ni Wong, ngunit lalo lang itong nagdrama. Humingi ng paumanhin si Lin sa kanyang yumaong ina habang pinaniniwala niya na dapat siya ay nakinig at nag-asawa ng matagumpay na lalaki sa mortal na mundo. Pinagsisihan niya ang kanyang pagsusumikap sa pagsasanay at kawalang kamatayan, kaya't nagpatuloy ang kanyang sobrang drama. Walang alam gawin si Wong kaya't ibinigay niya ang sitwasyon sa kanyang general, at ibinigay ng general sa isang guard. Ayaw rin gawin ito ng guard, kaya't sumabog na lang si Lin at nais nang tapusin ang kanyang buhay. Nag-step up na si Wong upang pangakoon siyang tutulong sa kanya para mapaunlad ang kanyang buhay, at sa wakas ay bumalik sa kanyang katinuan si Lin. Bago gawin ang anuman, ipinaliwanag ni Wong na kailangan niya munang hawakan ang kanyang kamay. Naghanda si Lin dahil iniisip niya na baka may masama siyang balak si Wong, pero ang gusto lang pala niya ay hawakan ang kanyang kamay. Habang nagpapahanda siya na hawakan siya, iniisip ni Wong kung ito ay ritual. Iniisip ni Wong kung masisira ang kahit ano sa kanyang pagkaikalma, at iniisip ng iba kung iba ang mga babae mula sa human realm kumpara sa kanilang mundo. Lumalaki ang suspensya habang hawakan na niya ang kanyang kamay, pero bigla na lang itong nawala ng malay si Wong. Kumausap si Wong ng mga lokal, pero nauwi lang sa inis. Dumating si Lin, pero ayaw niyang pag-usapan ang nangyari. Pinapagawa ni Wong ang kanyang mga tauhan ng mas komportableng lugar, at casually gumamit ng mahika upang magyelo ng mga inumin. Ipinaliwanag ni Wong na kailangan niya lang ang tulong niya upang matuto tungkol sa mortal realm, at magbibigay siya ng katumbas na gantimpala. Ipinaliwanag niya na plano niyang balang araw na bisitahin ang mortal realm at iniisip niya na ito ay gagawin siyang cool. Gayunpaman, sa isipan ni Wong, siya ay sinusubukan lang ang paraan upang lunasan ang kanyang kakaibang sakit. Sa gabing iyon, sinubukan ni Lee na gumawa ng mapa ng buong mortal realm para kay Wong, ngunit patuloy siyang inaabala.
Ipinaliwanag niya na siya ay nag-aayuno, ngunit lalong inaabala siya dahil sa mga tanong tungkol sa mortal realm cultivation. Nagkaroon siya ng ideya na pagsamahin ang mga teknik ng kanilang dalawang realms, kaya't pinag-drawing niya ng mga talisman kahit na ipinaliwanag niya na hindi siya magaling dito. Si Lin ay medyo mayabang sa kanyang sarili kapag natapos niya, ngunit nagulat nang makita niya kung gaano karami ang ginawa ni Wong. Pagkatapos, nagtataka si Wong kung gaano kalalim ang alam niya sa tiyak na ensaymada, ngunit siya ay lubos na nawawala. Siya rin ay lubos na nahihiya sa kung gaano siya kasalamuha siya at sinasabi sa kanya na babalik siya sa kanya pagkatapos niyang pag-aralan ang scrolls. Ngunit pagod na si Wong at pinatouch si Lai sa kanyang kamay upang siya'y mahimatay. Nag-aral si Lin magdamag kaya kailangan siyang gisingin ni Wong sa umaga dahil natutulog siya gaya ng baboy. Nalulungkot si Lin, ngunit pareho silang nagulat nang tila na-absorb ni Wong ang spiritual energy. Ang pag-absorb ng spiritual energy matapos ang unang meditation ay kakaiba, kaya't sinabi ni Lin na siya'y talagang magaling sa cultivation. Ang sakit ay nagdulot sa kanya na magsuka ng dugo, ngunit sinabi ni Wong na tumagal siya sa likod, ayos lang siya. Pero nagtataka siya kung ang human cultivation techniques ay nagko-conflict sa star summoning techniques. Bigla, narinig ni Wong ang kanyang ina na nagtatanong kung bakit niya sinusubukan ang human realm techniques. Ipinaliwanag ni Wong na kung ikukumpara sa star summoning techniques na nagbibigay diin sa spiritual power, ang mga techniques ng human realm ay nagfo-focus pareho sa essence energy at spirit. Gusto lang ni Wong na gamutin ang kanyang sakit at hindi niya nais na makaapekto sa kanilang clan. Binalaan siya ng kanyang ina na ang kanyang ginagawa ay hindi respeto sa Starry Lord, pero determinado si Wong na praktisin ang mga techniques ng human realm. Binigyan siya ng kanyang ina ng kanyang basbas at nagsimula ang napakalaking lakas na sumusugod mula sa kanyang katawan. Binigyan siya ng kanyang ina ng kwintas na magtatago ng kanyang lakas mula sa Star Lord. Ipinaliwanag ng kanyang ina na kapag nakamit na ni Wong ang Foundation Establishment Stage, hindi na siya may pipigil ng Star Lord's Temple. Hanggang doon, hindi niya dapat ibunyag ang mga techniques ng human realm sa kanilang realm o magkakaroon ng malaking gulo. Wala si Lin ng ideya kung ano ang nangyari, kaya't ibinunyag ni Wong na ang kanyang ina ang Chief Senior Sun Priest ng Starry Lord's Temple. Pagkatapos, sinamahan ni Wong si Grandma sa kanyang walking challenge. Ipinaliwanag ni Wong na malapit na siya sa kanyang chief trial at nagtataka kung babalik ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay nag-aasikaso pa rin sa negosyo sa ibang tribo, pero hindi maganda ang takbo ng negosasyon kaya't baka matagal pa. Tinuro ng masayang matandang babae na ito kay Wong na ang unang trial para sa hinaharap na chief ay ang laban sa isang 300 taon gulang na Thornback Beast. Ngunit inutos ng kanyang ama ang pagkuha ng 1,000 taon gulang na halimaw. Tiwala si Wong na ginagawa ito ng kanyang ama para maging mas matatag siya, pero ipinaliwanag ng malikot na lola na siya ang nagturo sa mga sundalo na samahan ng kaunti ang beast. Maliwanag na close sila at masaya siya na may apo siya tulad ni Wong. Ang huling hiling niya ay ang paggaling sa kakaibang sakit ni Wong, at ibinunyag niya na sinabi sa kanya ng general tungkol kay Lin. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Wong na hindi siya nagpagaling ng human realm girl, ngunit siniguro niya na hahanapin niya ang solusyon. Gusto niyang magkaroon siya ng maraming anak, kaya't ipinangako niya na hindi siya bibiguin. Kinabukasan, kahanga-hanga si Lin sa kung gaano kahanda ang aming lalaki para sa trial. Nagbati si Lin ng swerte sa kanya, at lumabas siya ng kanyang tahanan na sinalubong ng daan-daang fans. Pumunta si Wong sa pamamagitan ng bayan at dumating upang makita na ang ilang mga guard ay nahihirapang pigilan ang beast. Nagsimula ang trial, at ang mga guard ay nagmadaling umalis. Iniwan si Wong kasama ang kanyang mga loyal wolves, at ang beast ay sandaling malapit na lumaya. Lahat ay nag-cheer sa layo, ngunit nagtataka si Lin kung bakit may shooting star sa ganitong magandang araw. Sa wakas, nakawala na ang beast, at sinugod ito ni Wong na walang takot. Bigla, nararamdaman ng ina ni Wong na may hindi magandang mangyayari, at tumigil ang beast sa kanyang atake. Umiiyak ang mga wolves sa takot, at natakot si Wong nang makita niya ang bola ng apoy na bumabagsak mula sa langit. Malapit na ito kaya't tumakbo na ang mga tao sa buhay, at sinabi ng lola na ito ay isang blessing ng Star Lady. Siguro hindi talaga ito isang blessing, dahil nagtataka siya kung bakit ito mangyayari sa kanila. Sumabog ang bola ng apoy sa harap ni Wong, at napakubli ang buong bayan ng usok. Makikita ang isang napakalaking halimaw sa alikabok, at ang ferocious monster na dapat nilabanan ni Wong ay tumakas na takot na takot. Naguguluhan si Wong sa nangyayari at nakikita natin ang unang sulyap sa nakakatakot na demonyo. Salamat sa panunood ng aking buod. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.